you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us now bless the Lord. Your
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawitan lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao o pang iyong alalahanin, ay ano nga siya nasukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, lahat ng ibon nasa iyong papawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. O dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito na itinakda mo para sa amin upang kami ay patuloy turuan, makinig ng mga banal mong salita na nagbibigay buhay. Tunay, Panginoon, ang iyong sinabi na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita mo, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na ang bawat salita naming pong pagninilay-nilayan ay matanim sa aming mga puso't isipan at ito'y magsilbing kalakasan, kagalingan ng aming espiritu, kaluluwa at pisikal na katawan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Ang ating magandang balita ay hinango sa aklat ng Hebro, Kabanatang 5, mula talatang 11. Pakinggan natin ang nasusulat. Marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan na mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain. Ngunit, hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti't masama. Ngunit, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, nasanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Ito ang mga banal na salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanina, marami nagsabi sa akin, ako raw ang magtutok. Narinig nila sa radyo. In-announce nila. Kaya kako, dahil sa in-announce, konti lang ang nakarating. Pero, sabi nga ng salita ng Diyos, mapapalad ang mga nakarating. Kaya kung kayo'y ang layo ninyo pagpunta rito ay talagang makinig ng salita, ako'y nakatitiyak na kayong lahat pagpapalain niyang Sinay. Amen? Ako'y naalaala ko tuloy. Sabi ko, ano kayang sasabihin ko sa kanila? Ang salita ng Diyos, paulit-ulit lang naman. Totoo, hindi. Ngayon, malapit na naman ang ating selebrasyon ng ating anniversary. 32 years na tayo sa gawain. Isipin nyo, 32 years na. Sino sa inyo ang naka-32 years na? Taas ng kamay. Sino naman sa inyo naka-30 years na? Kunti lang tumaas. Sino sa inyo ang naka-25 years na? Kunti pa rin tumaas. Sino naman sa inyo ang naka-10 years na? Kunti pa rin. Sino naman sa inyo naka-5 years na? Kunti pa rin. Sino sa inyo naka-1 taon na? Yan ang problema. Alam mo, sa eskwelahan, nalaman ko ngayon sa eskwela pala, yung mga dati 6 na taon, yung elementary. Ngayon, mayroon na palang 6 na taon din sa high school. Kung tawagin nila hanggang
grade 7 hanggang grade 12 na. Sa makatwid, ang pag-aaral talagang mahabang panahon nag-aaral. Pero sa Panginoon, pag pinag-aralan mo ng mabuti, sigurado, sa tuition, sa pag-aaral, napapansin nyo na may problema tayo ng pag-tuition. Ang mahal ngayon ang tuition. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa nakatapos ng pag-aaral, mahal ang tuition. Ang tanong ko lamang, simple, tinuruan ba kayo ng inyong mga teacher, professors, kung paanong yumaman? Ano? Tinuruan? Ay mahal ang tuition? Tapos hindi man kayo tinuruan paano yumaman? Nako, sa Panginoon, walang tuition. Nakita niyo? Ang sabi ng Panginoon, ako ang banal ng Israel, na sa'yo'y tumubos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita, saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Amen ba? Parang ilog na din natutuyo ang agos. Sunod-sunod mo ay sunod-sunod ang pagpapala. Sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Napakaganda ng sinabi ng Diyos, ano? Pero, ayon sa Biblia, kapag hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ng Diyos, ang tawag ng Biblia, ng salita ng Diyos, hangal. Narinig niya? Ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong hangal. Narinig niyo yun? At ang nakikinig naman ng salita ng Diyos at tumutupad ay matutulad sa isang taong matalino. Matalino. Amen ba? Ay ako, pinagnilay-nilayan ko, kung ang tao lamang ay susunod, ang daming biyaya, pero dahil ang tao hindi sumusunod, anong mayroon sila? Puro problema. Amen? Gulong-gulo ang isipan ng mga tao ngayon kahit saan kayo pumunta. Nagugulumihanan sila kung paanong yumaman. Tama? Mayroon ba kayo narinig na mayaman nagsabing maraming pira? Wala eh. Wala akong narinig. Ang maririnig mo sa kanila, puro daing. Tama? Pero yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, kahit walang pera, masaya pa rin. Amen ba? Ngayon, tandaan natin mga kapatid, ang sinabi ng Diyos. Paulit-ulit lang. Magtataka kayo, sa loob ng maraming taon nang nakikinig ang tao ng salita ng Diyos, para bagang hindi natututo. Bakit kaya? Sapagkat hanggat na hindi natin sinusunod, wala kang matututuhan. Isipin na lamang ninyo, mga kapatid, si Brother Mike, nakita niya kung paanong payamanin ang tao. Itinuturo niya na may misinterpret pa ng tao yan.
Amen ba? Itinuro niya yung mag-ikapo. Nako, sabi ko, ang tinuturo ni Brother Mike, kulang pa. Bakit? Ikapo lang eh. Natatanda ba ninyo yung isang mayaman na lumapit sa Panginoon? Sinabi ng Panginoon, isa pa ang kulang sa iyo. Humayo ka na, pagbili mo na ang mga ari-arian, pamigay mo sa mga dukha. Biro mo lahat pa. Samantalang yung tinuturo, Brother Mike, basic pa lang, ikapo pa lang. Tama. Sapagkat, sabi ng Diyos, sabi sa aklat ni Malakias, ako si Yahweh, hindi nagbabago. Kaya nga, may pag-asa pa kayo. Kayong mga inapo ni Jacob, tumalikod sa mga kautusan. Manumbalik kayo at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Itinatanong ninyo kung anong dapat naming gawin para makapanumbalik sa iyo. Ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat dinadaya ko ng buong bansa. Ibayin yung buong buo ay inyong ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito. Kung hindi buksan ang durong awan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. At sasabihin ng lahat ng bansa na kayo ay mapalad sapagkat pinagpala kayo. Amen ba? Kaya lang ang tao, sa halip na sumunod, mangangatwiran. Tama, mali. Nagmamarunong. Alam mo ba, ang tao may kababaang loob, hindi na kailangan magmarunong. Sumunod ka lang sapagkat may tiwala ka doon sa nagpapatupad ng utos. Amen ba? Alam nyo, hindi man nyo masusunod yan. Sa totoo lang, hindi nyo masusunod, hindi nyo magagawa yan. Bakit? Hanggat na hindi mo na kayo nagbabalik loob sa Diyos, hindi nyo magagawa. Bakit? Sapagat ang ating puso'y masuwayin. Amen ba? O, anong sabi? Kung babasahin nyo sa aklat ni Ezekiel, chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu upang kayo'y makasunod. Amen ba? Hanggat na hindi ka, di mo tinatanggap ang alok ng Diyos na bibigyan ka ng bagong espiritu, bagong puso, hindi ka makasusunod. Bakit? Sapagkat ang taong hindi pa nagsisisi, hindi pa yan nagkakaroon ng bagong espiritu na galing sa Diyos. Ang espiritu nasa kanya, espiritu ng pagkamasuwayin. Narinig nyo? Ngayon, sabi sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38, pagsisihan ninyo talikdan ay inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Doon lamang nagsisimula. Alam mo, nangyari sa akin yan, kaya ko kinukwento sa inyo. Yung sinasabi ni Brother Mike, malimit yan ibahagi sa inyo. Doon, hindi niya ako maunawaan. Naumpisahan ko yan nung makilala ko ang Panginoon sa magitan ng Corsilio nung araw. That was 1973. Doon pa sa Lipa. Alam mo ba, nung pumasok ako,
3 araw na akong hindi nakikinig ng salita, parang hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan. Kasi ang lagi nakatanim sa isip ko, pagpasok ko, siningil ako ng 100. Sabi ko, naloko na naman ako dito. Pero yung mga kasama ko, nakikita ko, parang masaya. Although umiiyak sila, pero pag-iyak na punong-puno ng kasiyahan, kagalakan, para ako naiinggit sa kanila. Habang ako'y nagnilay-nilay, sabi ko, sayang naman yung 3 araw ko dito. Tinatanong ko ang Panginoon, yung crucifix doon sa unahan, tinatanong ko, sabi ko, Lord, ano ba talagang pagsisisihan ko? Kasi alam ko naman mabait ako. Yun ang nasa isip ko eh. Kaya lang, biglang nangusap sa akin ang Espiritu. Tinawag kita, hindi lamang para magsisi, kundi maglingkod ka sa akin. Alam mo yung mensaheng iyon. Isinuko ko yung aking sarili. Napasigaw ako. Sabi ko, Lord, andi dito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Pagkatapos kong naramdaman ko, ibang-iba, pospos ng Espiritu ng Panginoon. Nang pakiramdam ko para akong lumalakad sa ulap. At pag umaga, nakita ko ang mga kapatid, nagmamanyanita sa akin. At ang tingin ko sa mga tao, kawawa naman pala itong mga taong ito kung hindi pa nakakakilala kay Kristo. Gagawin ko, paglabas ko, ipakikilala ko, kahit gumastos man ako ng malaki, baliwala sa akin sapagkat kung gumagastos ako ng malaki sa mga kalukuhan, bakit sa Panginoon hindi tayo makapagbitaw ng halaga para sa Panginoon? Nangyari po yan sa akin. Pagdating ko sa bahay, yung mga frigider ko, television, nahulugan, bininta ko uli. Sabi ko, ito palang pinagkakaguluhan ng tao sa mundo. Ginugulo lang ang isip natin dito. Kaya ginawa ko noon, kung saan ako nagpapakursilyo. Alam mo, isang klase, gumagastos ako mahina ang 50,000. Pakakainin mo ng 3 araw, 4 na gabi, libre lahat ng pagkain. Pagkatapos, habang may pagkain, nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Kaya paglabas nila, nagtatago ako. Kasi pag niyakap ako ng mga taong hinatid ko sa kursilyo, maniwala ka, halos mabalian ako ng buto. Dahil hindi nila alam kung paano sila magpapasalamat dahil nakilala ang Panginoon, nakilala ko. Kaya kung saan ako nakarating, ubos kung ubos, pero hindi nauubosan. Ganun pala, pag naglingkod ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, lahat ng itinatanim mo para sa Panginoon, gagantihan ng Panginoon yan. Naging karanasan ko yun. Patapos pumunta ako ng Bicol, doon sa amin lugar. Nako, nagpaklase ako doon. Ang mga candidate ko doon nung araw, mga profesional, mayroon doktor, mayroon abogado, mayroon mga guro, marami sila. Nagpatay ako ng isang kalabaw. Mura pa noon yung kalabaw. 3,000 lang.
sa kadalawang baboy. Ay, tuwan-tuwa silang lahat. Pagkatapos naman, sinabi ko sa kanila, sino sa inyo nagustuhan yung ating klase? Taasan ang kamay. Sino sa inyo ang gusto pang magklase tayo? Taas ng kamay. Tuwan-tuwa sila. Sino sa inyo ang sasama sa akin sa gastos? Wala nang tumas ang kamay. Ibang klase talaga, no? Pag pinag-uusapan yung gastos, ayaw lang sumama. Totoong karanasan yan. Pagkatapos, ang hindi ko makalimutan, kung natatandaan nyo, yung namatay si Ninoy, nako, kahit saan ka pumunta, ang usapan nila, revolusyon. Magkakaroon ng revolusyon. Ay sabi ko, kung magkakaroon na naman revolusyon, ibig sabihin, magkakamatayan ang tao. Alam ba nyo, naisip ko, may natitira pa akong 50,000. Sabi ko, ubusin ko na ito sa kursilyo. Total, pag nagkamatayan ang tao, ibig sabihin, masasabi ng Diyos na hindi ako nagpayaman. Alam mo ba, inisip ko, yung 50,000 ko, 100 tao lang ang pakakainin ko, ubos na. Wala na maulit. Alam mo, pumasok sa isip ko, radyo. Nung araw, kung natatandaan nyo, lahat ng radio station, walang naghahatid ng salita ng Diyos. Kaya nang pumasok sa isip ko, sabi ko, Kako, bakit ang tao nagpapatayan? Nagkakaroon ng kaguluhan? Isa lang ang nakita kong ang tao, pag walang naririnig na salita ng Diyos, iyon ang naging dahilan ng mga tao kung bakit nagkakagulo-gulo. Alam nyo, nilagay ko ang 50,000 ko sa radyo. Nung araw, ang radio station, ang bayad ko dyan, ako pa nagbayad. 10,000 isang buwan. Wala akong sponsor. Basta lang, ganun ang iniisip ko. Pag abot ng 5 buwan, wala na akong panggastos, titigil na ako. Total, walang makikita ang Diyos na nagpayaman ako. Kasi isip ko yung 50,000, mayaman ako eh. Alam mo ba? Wala pang 1 buwan ako nagraradyo. Tinawag na ako ni Brother Mike. Sabi ni Brother Mike, itong perimeter fence ng multinational, kontratahin mo lang ito, gawin mo. Nagkakalaga na mahigit 1,000,000. Tutubo ako ng 1,500,000. So, ibig sabihin, hindi pa naubos yung 50,000 ko, may kapalit ng 1,500,000. Tuloy. Tuloy ang ginawa ko. Nagradyo ko. At alam mo yung ginawa ko, 6 na radio station ang binayaran ko. 6 na radio station, nakahook up yan sa lahat ng radio. Ang radio station, natatandaan ko, DWXI, DWBL, DWLR, DWED, DWBC, DZSS. 6 na radio station. Binayaran ko yan. Alam mo, inabot ng 10 taon, nagre-radio ko. Pagkatapos noon, isang araw, nagtanong ako sa Himpapawid. Sabi ko, yung mga nakikinig, sumulat sa akin. Dahil pag may natatanggap ako ng sulat, abay, inspirado ko. Alam ba nyo ang sumulat sa akin? 6 na radio station ang pinakikinggan. Ang sumulat sa akin, 6 lang. Ibang klase, ano?
Isipin nyo, magkano ang bayad ko? Tapos 6 lang pala ang nakikinig. Ay, nakakawalang gana, no? Sabi ko, nilista ko na lang yung 6. Sabi ko, pupuntahan ko lang itong personal, kulang pa ang gastos ko. Mamamasahe lang ako. Alam mo, isipin nyo yan. Pagkatapos ng 1 linggo, 1 buwan, nagtok naman ako dito. Sorpresa. Ay, ang daming tao, tininaw nyo, puno dyan, puno dyan, puno doon. Alam mo ba, sa dami-dami ng tao, mayroon 3 nakinig. 3 nakinig. Sabi ko, sa dami ng tao, 3 nakinig. O bakit? Sabi ko nga, nagmerinda ko sa isang restaurant. Ngayon, mayroon doon Watskar boy na nagpapaatras abanti lang. Wala pang 1 minuto yon. Makukonsensya ka na hindi mo man lamang bigyan ng 5 dahil nagtrabaho rin siya. Tama, mali. Pero kung mayroon lalapit sa iyong gumanyan, ganyan, mainis ka. Totoo hindi. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao hindi nagtatrabaho. Amen ba? Oh, isipin mo, wala pang 1 minuto yung atras abanti. Pero ako nagsalita, 1 oras kalahati ng atras abanti. 3 lang pala yung nagbigay. Umabot sa akin, ay sabi ko, 3 lang pala ang nakinig. Purihin ang Diyos. Amen ba? Pero, kung tutunghayan mo naman ang salita ng Diyos, na nasusulat sa aklat ng Jeremiah chapter 5, ang nasusulat ay ganito, mga taga-Jerusalem, magmasid-masid kayo. Libutin ninyo ang buong paligid at mga lansangan. Maghanap kayo sa mga pamilihan kung mayroong kayong makikita, 1 man lamang na tao, tapat at makatarungan. Kung magkagayon, patatawarin ko ang buong Jerusalem. Kung mayroon 1 tao na nakikita ang Diyos, tapat at makatarungan, ang buong bayan ng Pilipinas, bansa, pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya lang ang tao ngayon, hanggang ngayon, para bang hindi maunawaan. Lagi nagsisilipan ang kanilang mga pagkakamali, pagkukulang. Totoo hindi. Sa halip na tingnan mo ang iyong sarili, mayroon kang nagawang kasalanan na dapat mong pagsisihan. Ang nais ng Diyos, lahat ay magbalik loob sa Panginoon, sapagkat nais ng Diyos, lahat ay iligtas ng Panginoon. Amen ba? Anong pinagagawa ng Diyos sa tao? Simple. Manalig ka sa Diyos. Yan ang pinagagawa ng Diyos sa tao. Kaya lang, nung likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ang taong malaya. Malaya kang pumili ng gusto mo. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Diyos. Ikaw, tayo ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at apoy. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili, ang siya mong patutunguhan. Kaya nasa tao ang pagpapasya. Kapag nagpasya ka sa sarili mo na ikaw ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw naman ang pagpapalain, hindi sila. Amen?
Kaya nung mabasa ko sa aklat ng Ezekiel, para bagang, kung iisipin mo, para akong nawala ng ganang na mag-preach. Parang pakiramdam ko ganun. Bakit? Sabi kasi sa Ezekiel, kung babasahin sa chapter 3, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay sambayan ng Israel na marunong umunawa ng sasabihin mo. Ngunit, hindi sila makikinig sa iyo. Pagkat ako mismo'y ayaw nilang pakinggan, matigas ang ulo nila. Narinig nyo? Kaya sabi ko, paulit-ulit, sabi ni Brother Ray, hindi ka raw nagbabago ng topic. Sabi ko, ano naman babagohin kong topic? Hindi naman nagbabago yung tao. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Narinig nyo? Totoo? Totoo, hindi. Kaya sabi ko nga sa isang disciple na nagtra-traffic, galit na galit. Sabi niya doon sa isang atindi, doon ang garahe. Sabi nung isang atindi, dito ang gusto ko. Sabi nung isang disciple natin, tigas talaga ng ulo ng tao. Sinabi ko doon, gusto niya dito. Sabi ko naman doon sa isang disciple, hindi ka ba nagbabasa ng Biblia? Bakit, sir? Di ba nabasa mo? Si Kristo mismo hindi pinakinggan, ikaw pa. Purihin ang Diyos. Magpasalamat ka, kako. Magpasalamat kayo mga preacher. Bakit? Tatanungin niyo, bakit kaya magpasalamat? Aba, kung ang lahat ng mga taong pinangaralan nyo nagbago na, sino pang pangangaralan nyo? Di wala na. Amen ba? Saan man kayo makakakuha ng trabaho? Magtrabaho nga kayo sa construction dyan. Isang araw ka magtrabaho maghapon. Sarili mo mapagkain. Magkano lang sahod mo? 300. Mataas na 500. Nakita nyo? Dito, hindi natatapos ang trabaho. Araw-araw, mayroon kayong mission order. 1 oras lang kayo atras abante. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen ba? Oo. Uulit-ulitin mo lang naman yung sinasabi mo. Dahil yun din, yung sinabi mo dito, yun din sabihin mo doon. Ano pa man, ay hindi naman nagbabago. Ay bakit? Yung binibigay ba sa inyong sobre, nagbabago? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Totoo hindi. Ayan. Kaya, yung isa, nasuspindi. Sabi ko kanina, ina-announce pala yung pangalan ko. Bakit hindi ina-announce yung tubig na buhay? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya ako'y natutuwa. Gumawa ko ng tubig na yan. Sinusubukan ko lang naman kung mayroon din nakikinig sa akin. Oo, nakakatuwa kung mayroon nakikinig. Amen ba? Inspirado ka. Alam mo, hindi naman ako nakatingin doon sa buti. Hindi naman ako nakatingin sa tubig lang. Kundi kung titingnan ninyo,
yung nakasulat dyan, napakahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ang buhay mahalaga, salita ng Diyos yan. Amen ba? Kaya yung iba, sabi ng salita ng Diyos, napaulit-ulit yung ating naririnig sa aklat ni Joshua chapter 1, verse 8. Huwag niyong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin yun araw at gabi upang matupad ninyo lahat na nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang masisiraan ng loob. Alalahanin mo si Yahweh, lagi mong kasama. Amen ba? Amen. Purihin ang Diyos. Kaya, pag nilay-nilayan raw, ay yung iba nagbasa ng Biblia. Maganda naman ang nababasa sa Biblia. Lahat yan ay maganda. Ang nasusulat doon, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang ilaw. Ako ang buhay. Narinig nyo? Ay yung iba, ang nakita lang puro daanan. Narinig nyo? Sabi nung isa, dito raw siya sa dating daan. Tama rin. Kasi kung dadaan siya sa ibang daan, baka maligaw. Sabi naman ng isa, dito raw siya sa tamang daan. Sabi naman, tama naman. Sabi naman ng isa, doon daw siya sa matwid na daan. Tama lahat. Wala akong masasabi. Kaya lang hindi nila pinagnilay-nilayan. Ang nakita lang puro daan. Hindi nila alam nang lalakbayin nila malayo. Ang lalakarin nila sa daan nila ay nadaanan yung tubig na nagsasabing ang buhay mahalaga. Nilampasan dahil hindi pa nga sila nauuhaw. Nako, sa kanilang paglalakad, malayo ng nilakbayan, napagod, nauuhaw, naalaala nila tubig, hindi sila nakapagdala ng tubig. Nauuhaw, patay. Namatay sa uhaw. Nakita nyo? Totoo hindi. Ibig sabihin, ang tao kasi naghahanda lang, naiisip lang ang mga bagay na mahalaga kung oras na. Totoo hindi. Nakita nyo? Yung nasusulat sa Ebanghelyo, yung dalawang namatay, yung mayaman saka yung si Lazaro, parehong patay. Nakita nyo? Si Lazaro, nung mamatay, palibhasa mahirap, nandoon sa piling ni Abraham. Yung mayaman naman, doon napunta sa Hades. Sabi nung mayaman, Amang Abraham, papuntahin mo naman dito sa Lazaro, bigyan man lang ako ng tubig. O tubig na, nauhaw nainitan. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Kasi yung mga taga-Rene, hindi makakapunta dyan. Yung mga taga-Riyan, hindi makakapunta rito. Ay kung gayon, pabalikin mo si Lazaro doon, at para paalalahanan yung aking mga kapatid, para hindi sila matulad sa akin. Nako, naalaala lang yung mayaman, nagsisisi, oras na, nandoon na. Kaya, yan ang problema ng tao, naiisip lang na magsisi kung oras na.
wala ng oras. Tama? Kaya tama ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Bible, sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 7, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasiyahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Amen ba? Ang lahat ng tao mamamatay. Amen ba? Ito naman alam niya. Pero alam mo ba kung kailan yan? Walang nakakaalam. Ang mahalaga sa isang tao, kung ikaw ay mamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, dito pa man sa lupa, pinagpapala ka na. Amen ba? At ganun pa rin, walang katapusang pagpapala sapagkat mayroong pang nakalaan na pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Lahat ng tao, naniwala kayo, may pangarap. Totoo, hindi. Depende sa'yo yan. Kung malaki ang pangarap mo, malaking darating sa buhay mo. Kung maliit lang pangarap mo, maliit lang ang darating. Totoo yan. Pero paano? Alam nyo, simple lang. Pag nilayan mo salita ng Diyos, sundin mo lang ang sinabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos, pagpapala, dito pa man sa lupa, pinagpapala ka na. Amen ba? Mamimili lang kayo kung mamumuhay kayong ayon sa kalooban ng Diyos, dito pa man, pinagpapala. Kung mamumuhay naman kayong labag sa kalooban ng Diyos, dito pa man namumroblema ka na. Hindi lang dito ang problema. Mas matindi ang problema kapag ikaw ay naparusahan ng walang katapusan doon sa impyerno. Naniniwala ba kayo may impyerno? Sino naniwala may impyerno? Ayon. Kasi ang tao, ang prinsipyo ng tao, to see is to believe. Ngayon, gusto nyo ma-impyerno bago maniwala? Sige nga. Kung dito ay maniniwala ka na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maniwala ka, dito pa man, pinagpapala. Pero kung labag sa kalooban ng Diyos, dito pa man sa lupa, problema ka na. Amen ba? At lalong problema kung ikaw ay pagharap mo sa hukuman ni Kristo. Pagkat lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ipagsusulit mo ang iyong nagawa. Mabuti man o masama, ipagsusulit mo yan. Hindi mo ipagsusulit yung nagawa ko. Hindi akin yung nagawa mo ang isusulit mo. Tama? Ay ngayon, tandaan natin, ang buhay at kamatayan nasa dila. Kaya yung dila na yan, naku, kung hindi mo iingatan, diyan ka mapapahamak. Totoo, hindi. Kaya kung hindi maganda yung sasabihin mo, tumahimik ka na. Pero kung maganda yung sasabihin mo, nako, ituloy mo. Kanina may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, brother, gwapo ka rin pala. Sabi ko, ituloy mo. Maganda yung sinabi. Kaya lang, may kanya-kanya yan. Si Brother Mike, ang gwapo. Dahil siya namili niyan. Naunahan lang ko. Sabi naman ni Brother Rod, nung nabubuhay pa, pogi naman daw siya.
Wala akong masabi. Nauna sila kasi pinauna ko naman sila dahil matanda sila sa akin. Yung bunso, mapagbigayan. Pero akala nila, wala na. Hindi nila nakita yung nakikita ko. Sabi, ano naman anya si brother? Ikaw anya. Kako, sabi ni brother Cesar Manila nung nabubuhay pa. Natatandaan ko, siya nagsabi sa akin, si brother Gomer, simpatiko. Pwede na ba? Pwede na? Nako. Tapos ang lagi nilang sinasabi sa akin, may babae daw. Narinig ko naman si Brother Ray Bravo sa radyo. Nako, kung nakasuhan ka, babae, tatawa ka lang. Pero kung ang kaso mo magnanakaw, baka pumatay ka ng tao. Hindi mo matanggap na masasabi siyang pagbintangan kang magnanakaw. May katwiran din, ano? Kaya pag sinabi sa akin, babae, tumatawa rin ako. Sabi ko, pag ang babae nagkakagusto sa lalaki, ibig sabihin, mabuting tao yan. Pero kung masamang tao, hindi ang gugustuhin ng babae. Tama, mali. Ay, yung mga kaso ng mga preacher natin, puro babae. Yan ang mga kaso niyan. Sabi nila, sabi ko, bakit ka nagkaganyan? Nakasuhan ka ng babae. Sabi ko naman sa kanya, kako nagsumbong yung babae, hinawakan mo raw sa braso, pinisil-pisil mo. Sabi niya, brother, sa braso ko lang naman hinawakan. Kako mali ang hawak mo. Kayo talaga, iba naman iniisip nyo. Kaya sabi na, biniro ko naman ng isa. Sabi ko, yung mga biro ko, huwag nyong tututuhanin, ha? Sabi ko sa kanila. Sabi ko, may nagkagustong babae. Inayawan. Nabaliktad ang kaso. Kung anong sinasabi sa kanya, kako, pambihira ka. Nung araw, nagbabayad ka sa babae. Ayaw pa. Ngayon, kusang binibigay, ayawan mo. Biro ko lang yan, ha? Dahil hindi pwede yan. Yan naalala ko, nung ako nasa Australia, di ko makalimutan. Si Sister Joy doon sa Australia, yung coordinator doon, tumawag kay Brother Mike. Sabi daw ni Brother Mike, kumusta si Gomer dyan? Sabi ni Sister Joy, malungkot daw siya. Sabi naman ni Brother Mike, bigyan mo babae. Sabi ni Sister Joy, akalain mo bang sinabi ni Brother Mike, bigyan daw kita ng babae? Sabi ko naman kay Sister Joy, asaan na? Ano mo, tumawag uli Sister kay Brother Mike. Tawa ng tawa. Sabi ko talaga, marumi talaga isip nyo. Ang ibig kong sabihin, babae, buksan at basahin ang Ebanghelyo pag nalulungkot kayo. Salita ng Diyos ang kailangan natin. Amen ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, ang tao walang kasiyahan kung wala ang Diyos. Kapag ang tao kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos, marami kang makakaligtaan na maganda na sinabi ng Diyos. Kaya lang ang tao kulang sa pakikinig.
Alam mo, namimili pa sila ng kanilang pakikinggan. Kaya, katulad ngayon, in-announce sa radyo, si Brother Gomer daw, ang magsalita. Kaya napansin ko yung unang salita ko, hindi sinabi nilang pangalan ko, dito puno. Diyan, puno rin. Hindi ko na malayan, 2 oras na pala ako nagsalita. Ay, ganado naman ako pag marami rin nakikinig. Bay, sino ba naman hindi gaganahan yan? Marami nakapakinig. Kaya lang, kahit papano, nasubukan ko, 3 lang pala nakinig. Di ba? Kailangan talaga yung nakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Kaya, naalaala ko tuloy, yung isang bilanggo. Yung isang bilanggo raw, nang lumabas sa bilanggo, nakalaya, nagsimba para magpasalamat. Ay nagkataon, nagsisermon yung pari. Sabi ng pari, ikaw ang pumako dito. Tinuturo yung si Kristo nakapako. Ikaw ang pumako dito. Sabi nung bagong labas sa kulungan, kamalas-malas ko naman. Kalalabas ko lang, napagbintangan na naman ako. Napagbintangan na naman, kalalabas lang. Inulit nung pare, ikaw ang pumatay. Nagpako dito. Alam mo yung mama, hindi nakatiis. Sabi, Father, kararating ko lang. Nandumating ako, nakapako na yan dyan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Kakatuwa talaga, Yon ang tao, kulang sa pakikinig ng salita. Kaya mahalaga sa tao yung pakikinig. Alam niyo kung madidiscover lang ninyo yung salita ng Diyos, nang sabi ng Panginoon, lagi natin naririnig, pananampalataya. Sabi nga, faith makes everything possible. Nakita nyo? Walang imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Amen ba? Kaya lang, ang sinasabi naman ng Biblia, ganito ang nasusulat sa James chapter 2. Kung, sabi rito, sa Luke chapter 17, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi mo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Sipin nyo yan, Kung may pananalig tayo ng ganyang kalaki, maliit lang, na buto ng mustasa, kung mayroon daw tayo ng ganyan, masasabi mo, lahat ng sasabihin mo, mangyayari. Amen ba? Ngayon, sabi naman ng salita, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang may pananampalataya, ngunit hindi naman pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya sa gayong panampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang makain at walang mainom, kung sabihin man ninyo, magpakabusog ka, magbihis ka, ngunit hindi naman binibigyan ng kanyang kailangan, mayroon bang nagawa siya sa kanyang pananampalataya? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Isipin nyo, kung sasabihin natin may pananampalataya,
pero hindi mo naman isinasabuhay ang salita ng Diyos, patay pa rin ang ating pananampalataya. Amen ba? Kaya minsan, natatandaan ko, yung natandaan kong kalendaryo ng Muslim, napunta ko ng London, ang nakalagay sa kalendaryo ng Muslim, why worry? Isipin mo, kasi ang tao laging worried dyan. Kala ko, sa Pilipinas lang ang tao laging nagwo-worry, laging balisa, laging na mo problema. Kahit saan lugar, mayroon din talaga na laging balisa. Pero maganda itong sinabi. Sabi niyan, why worry? There are only two things to worry about. Either you are sick or you are well. If you are well, nothing to worry about. But if you are sick, two things to worry about. Either you get well or you will die. If you get well, nothing to worry about. But if you die, two things to worry about. Either you go to heaven or to hell. If you go to heaven, nothing to worry about. But if you go to hell, you will be so busy shaking hands to your friends and you won't have time to worry. Narinig nyo? English yun. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tatagalogin ko. Dalawang bagay lang daw ang dapat ikabalisa mo. Kung may sakit ka o kung wala. Kung wala kang sakit, wala kang dapat ikabalisa. Pero kung may sakit ka, dalawang bagay ang ikababalisa mo. Pwedeng gumaling, pwedeng mamatay. Kapag gumaling ka, wala kang dapat ikabalisa. Pero pag namatay ka, dalawang bagay ang ikababalisa mo. Pwedeng mapunta sa langit o sa impyerno. Pag napunta ka sa langit, wala kang dapat ikabalisa. Pero pag napunta ka sa impyerno, doon magiging abalang-abala ka na sa pakikipagkamayan sa mga kaibigan mong matagal na kayong hindi nagkita-kita. At sasabihin mo, uy, nandito ka rin pala. Tapos sasabihin, oh, di ba preacher ka ng El Shaddai? Kaya, pagkatapos, siyempre, maingay, no? Busy sila. Kakatuwaan sila, Doon sila nagkita-kita. Aba, may sumigaw sa likod. Sabi niyan, hoy, ingay yun dyan. Paglingon mo, aba, andito rin pala si Bishop. Oh, bakit? Alam mo, kaya ako sinasabi yan, kung babasahin yung Biblia, lahat nagkasala. Walang sino man na hindi nagkasala. Kung ang lahat nagkasala, dapat bawat isa ay magbalik loob sa Diyos, magsisi. Amen. At kung pagninilayan yung sinasabi ng Diyos, sabi roon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng araw, maraming magsasabi, nangaral po kami, nagpalayas pa ng mga demonyo sa pangalan mo, at sasabihin ng Panginoon,
hindi kita kilala, mapaggawa ka ng masama. Ano kayang masamang ginawa doon? Nangaral naman. Nagpalayas naman ng demonyo. Sipin nyo. Diyan kayo mag-iisip. Amen? Kaya hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen ba? Lahat nagkasala. Kaya ako'y nasuspindi rin. Oo. Alam mo ba, nasuspindi ako. 5 taon, hindi ako nagpakita dito. Oo. Sabi ni Brother Mike, lahat ng nasuspindi, magpatotoo. Aminin. Kung anong kasalanan. Bakit nasuspindi? Ay, ako nangunguna, magpapatotoo. Tapos sabi niya, brother wag na raw kayong magpatotoo. Doon na lang daw sa Ambil. Dahil anniversary sa Lunita. Pagdating dito sa Ambil, ako naman nangunguna. Sabi, wag na raw ako magpatotoo. Bakit kaya ayaw ako magpatutuan? Magpapatotoo lang naman ako Hindi ko naman ikahiya yung totoo. Tama? Ano anya sasabihin mo? Ay, kako ganito lang sasabihin ko. Doon ka na lang magsabi niya sa mga discipleship. Doon ako nagpatotoo. Pero ang sabi ko ganito, mga kapatid, kaya ako naririto kasi ako'y magpapatotoo. Kasi sabi nila, ako raw ay nagkasala. Inaamin ko, totoo yun. Sapagkat ang nasusulat sa Biblia, lahat nagkasala, kasama ako doon. Amen? No exception yan. Kaya lang mga kapatid, kinalulungkot ko, ang sinasabi naman sa Biblia, pag nagkasala ang kapatid mo, puntahan mo. Kausapin mo ang sarilinan. At kung hindi maniwala, magsama ka pa. Mga kapatid, kinalulungkot ko. 5 taon ako naghihintay sa bahay. Wala man lang pumupunta. Samantala ka ako lahat na yan, nagbabasa ng Biblia yan. Totoo hindi. At inaamin ko sa inyo, lahat ng kautusan ng Diyos, nilabag ko. Gusto pa niyo isa-isa? Nilabag ko yan. Bakit? Ang nasusulat sa Biblia, ang sumunod sa buong kautusan, lumabag lang sa isa, lumabag na sa lahat. At alam ba niyo anong kasalanan ko na suspindi? Pumunta ako ng abroad, hindi ako nagpaalam. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Maliwanag. Pero, alam ba ninyo sa pag-aaral nyo, kayo ba'y sigurado na naligtas? Sino sa inyong sigurado na? Biro mo yan? 30 anyos na kayo nakikinig? Hindi pa rin sigurado? Kung sa pag-aaral ay mahinang klase, hindi pumapasa. Tama? Di tama ang sabi ng Bible. Sabi raw, kung babasahin nyo sa Aklat ng Kawikaan, ang mangmang nag-aaral, pero hindi matuto. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Amen ba? At anong sabi ng Panginoon? Ang nakikinig hindi nagsasagawa ay matutulad sa isang taong hangal. Yung hangal naman, pag sinabing hangal, sabi roon, kahit anong paliwanag mo raw, hindi makaintindi. Sabi diyan, kung nasusulat sa aklat ng Eklesiastiko,
chapter 22, ang magpaliwanag sa hangal ay mahirap pa kaysa magbuo ng basag na palayok. Narinig niyo? Ang nagpapaliwanag sa hangal ay para ka nakikipag-usap sa inaantok. Na pagkatapos mo magpaliwanag, sasabihin, ano na nga ba yung sinabi mo? Ganun pala yun. Ano? At alam ba niyo yung taong mangmang? Mahalata mo lang. Kahit konting diferensya, ang daling magalit. Totoo, hindi. Nasusulat. Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 26, verse 12, sa nag-aakalang siya'y pinakamatalino, mabuti pa raw mangmang, may pag-asa pang magbago. Yan ang problema ng bayan ngayon. Isipin mo, kauupo lang, hindi pa nakakaupo yung presidente. Marami na kayong komentaryo sa presidente. Lumalabas, mas marunong pa kayo ron. Dapat kayo nagpresidente na lahat. Amen ba? Pero, huwag tumutok lang kayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung magiging matuwid kayo sa harapan ng Diyos, ang bawat panalangin natin, diringgin ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sapagkat ang panalangin ng taong matuwid, agad tinirinig. Amen ba? Kaya nga sabi sa Aklat ng Awit, mapapansin niyo mga kapatid, sabi roon, ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Matakot ka Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino man si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Maliwanag yan eh. Oh. Kaya sabi roon, lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Diririg ng Diyos, daing matuwid, at ang tagoy nila'y agad dinirinig. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto, hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Amen ba? Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang oras ko lang naman ay sumapit na. Ibig sabihin, tapos na rin ako. Amen ba? Basta tandaan nyo, sa mga salitang narinig nyo, kung natanim sa isip nyo, nagpasya kayong magbago, ngayon pa'y pinagpala na kayo. Amen ba? Sapagkat iyan na nasusulat. Nakasulat yan sa Aklat ng Deuteronomy. Chapter 29, verse 29. Saka doon sa chapter 30. Sabi niyan, kapag nangyari na sa inyo ang mga sumpang ito at ang mga bagay na ito, nadili-dili nyo sa buhay nyo at
nagpasya kayong magbalik loob kay Yahweh upang buong puso't kaluwang sundin ang kanyang mga utos, ibabalik niya kayo sa magandang kalagayan. Nagpasya pa lang kayo. Amen ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong tumingin sa paligid ninyo, sa mga nangyayari. Maraming kasamaan ang nagaganap sa ating paligid. Ang gagawin mo na lamang, magpakabuti ka, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, sapagkat dahil sa iyo ang panalangin mo, anuman ipanalangin mo sa kanila, diringgin ka ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Palakpakan natin na malakas at ating Diyos na buhay. At tayo po'y magsitayo na. Taas po natin ating mga daladalahin. Taas po natin ang mga inyong mga langis. Taas po natin ating mga kamay. Taas natin ang mga tubig. Agua abilina. Okay, tanyo. Pag ako nandito, sinasabi nyo buhay. Pero nilalampasan nyo. Ayos lang yan. Basta ako'y naniniwala ang salita ng Diyos ay buhay. Okay? Sabihin natin, Yahweh, maraming salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa kabila ng aking pagkukulang, ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagkulang sa akin. Sa kabila ng aking mga pagsuway, ang aking panalangin, lagi mo pa rin dinirinig. Panginoon, tunay ang iyong sinabi na kailanman hindi mo kami pinabayaan, na kailanman hindi mo kami iniwan. Basbasan mo ang mga kamay namin nang sino man mahawakan ng aming kamay ay pagpalain mo rin. Ayon sa iyong salita, sa isang salita mo lamang na iyong pahatid, kami ay gumaling at naligtas sa kapahamakang sana'y darating. Panginoon, basbasan mo ang mga sangkap na ito na maging daluyan at biyaya ng pagpapala mo. Tulad ng langis, tulad ng tubig, gawin mo, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga banal mong salita. Panginoon, binabalik namin sa iyong papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Purihin ang Diyos. Let us give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak
Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak na malakas. Answered prayer. At sumainyo ang biyaya at pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Almighty God, my Redeemer, my hiding place in the future. No other name like Jesus. No tongue can stand against you. My feet are planted on this